Okay, dito tayo sa ano no, Paseo, Makati. Sana lang. Ano lang, walking lang tayo dito mamaya. Ngayon. Dadaan tayo sa kailang mga underpass, subway. Ito kasi yung lugar na malimit lang natin mapupuntahan na. Kaya ito, nagkaroon tayo ng opportunity na makapunta dito. Kaya try natin na mamasyal dito. Lakad-lakad lang, no? Walking vlog around Paseo, Makati. Worry about that mentioning this. I have power over it. Freeslip Salon Expert Daily Treatment with keratin and collagen dual serum. So every strand is repaired and renewed. Intense damage. Okay naman tong gantong ano no, set up like Progressive City, second richest city sa Pilipinas, itong Makati City na next to Quezon City. Okay lang no. Di bali hindi magiging ano kasing yaman ni Davao City si Makati City in terms of ano ha, assets. Basta wag lang dumating sa ganitong ano setup no. Wag sanang dumating sa ganitong forma ang kalye ng Davao. Napaka-traffic napaka-congested yung alam mo yung 1 kilometer lang yung distance ng pupuntahan mo, pero dahil nga sa peak hour aabotin ka ng ano 30 minutes. Mabilis pa dito maglakad eh. It's a sign of progress din, diba? Huwag pag-progressive yung isang city. Dalawa ang ibig sabihin ng super traffic na syudad. Unang-una, poor urban planning development. Tapos pangalawa is progressive city. Super duper rich. Diba? Pero siyempre, bakit pa tayo mamili sa dalawa, no? Like hindi ba pwedeng super duper rich tapos hayahay ang ano kalsada, walang traffic, di ba? So doon tayo. Tsaka kaya yan, di ba? Parkway Drive. Glorieta po Glorieta. Glorieta. Tapos likod nito, One Ayala na. Glorieta. Daming tao, siksikan. Oh. So yan lang, sa mga nanonood dyan, syempre nakasawa naman kasi puro ano lang no, puro lang tayo sa isang lugar. So eto, nagkataon lang din naman na may mga transactionist ho tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya side trip na lang natin na magpunta sa mga lugar na hindi natin madalas napupuntahan. At maaaring yun, para sa inyong ano dyan, 15,000 viewers or 15,000 subscribers, at least man lang ay makapag-offer ako sa inyo ng bagong view, no? Panibagong, or kung hindi man siya panibago or hindi man siya ganun kabagong lugar kasi napuntahan na nga natin paminsan-minsan, pero at least man lang ba no, parang ano lang, for a change. So ito yung Ayala Avenue. At dahil sa hindi talaga natin maiwasan no, na mapatrivia at mapa-search sa mga lugar no, establishments, properties, townships na mapapuntahan ho natin no, kung sino na ba may-ari, history no, kung bakit tinawag ng ganyang pangalan ng isang lugar, history kung sino ang founder or saan nagmula or sino ang nagmamay-ari. So ito tayo ngayon sa may Ayala Avenue. So tinanho natin ang ano, ang tawag nito, Wikipedia. Ayala Avenue is a major thoroughfare in Makati. It is one of the busiest roads in Metro Manila, crossing through the heart of the Makati Central Business District.
Because of the many businesses located along the avenue, Ayala Avenue is nicknamed the Wall Street of the Philippines and dubbed in the 1970s and 1980s as the Madison Avenue of the Philippines. Saan ba yung Madison Avenue? Malamang sa US, no? So Madison Avenue is a north-south avenue in the borough of Manhattan in New York City, United States, that carries northbound one-way traffic. It runs from Madison Square, 23rd Street to meet the southbound Harlem River Drive at 142nd Street, passing through Midtown, the Upper East Side, including Carnegie Hill, East Harlem, and Harlem. It is named after the arises from Madison Square, which is itself named after James Madison, the fourth President of the United States. Ito siya, oh, yan, oh. Yan yung Madison Avenue. Di ba? So may pagkakahawig nga siya. So tama lang, no, na noong 1970s and 80s ay pinangalanan itong si Ayala Avenue as Madison Avenue of the Philippines. Kasi kita mo nga naman talaga, di ba? So Wall Street siya. Wall Street. Ibig sabihin ang kalye niya ay parang wall. Hindi, Wall Street kasi dikit-dikit yung mga high-rise buildings, tapos ay nating tumawid. So dikit-dikit yung yung mga high-rise buildings, talagang mga talaga skyscrapers, oh, yan, oh. Di ba? So Wall Street siya kung titingnan. Dikit-dikit yung mga gusali, so parang nagmisto ng pader, no? Hindi, pwede na siyang matatawag na concrete jungle, pero Wall Street talaga yung Wall Street yung pinaka-accurate na ginamit, no, ng Wikipedia. Isa sa concrete jungle. Diba? Ganda, no? Ayala Avenue. Nice one. Hindi tayo side sweep dito kasi nasa gitna tayo ng island na maliit. And okay, tawid. Diba? Ito naman tayo sa kabila. We are facing Ayala Mall. Tapos sa likod nito is Rustans. Tapos Ortigas. Ay, sorry, Glorieta pala. Glorieta 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Ganda, oh. Wall Street. Ang Makati City is declared as the third safest city in the Philippines, next to Davao City and Iloilo City. So ibig sabihin, kahit pa bit-bit ko dalawa kong cellphone dito na hindi naman talaga mahal, pero syempre pwede pa rin tong pagtiyagaan ng mga snatcher. So hindi pa rin tayo pakumpiyansa kahit pa third safest city itong Makati City, kasi walang perfect na syudad, no, sa Pilipinas. Kahit saan man sa mundo may mga crime rates pa rin talaga natatalaga, mga naitatala, no. Kumbaga naging safe, one of the safest lang ang mga lugar, Davao, Iloilo, and tawag nito Makati City, dahil konti lang yung crimes, di ba? Maliit lang yung percentage of crimes compare sa napakaraming population, and i-compare din sa ibang mga highly urbanized city sa Pilipinas. So Makati City is indeed a safe city, kaya medyo kampante tayo dito na maglabas ng cellphone, mag-vlog, no, na hindi tayo masyadong aware sa ating surroundings. Di ba? Ganda, oh. Ayos dito. Wall Street of Makati City, or Wall Street of the Philippines, or Madison Street of the Philippines. Okay, so ito yung mga high-rise buildings, ating paligid. Shangri-La. So akala ko ang Shangri-La is doon lang sa may Mandaluyong Show Boulevard. So meron din pala dito. Okay, so yun lang. So maraming salamat sa mga nanonood pa rin dyan, patuloy na sumusunod sa ating mga video, no. At saka sa mga newcomers, no, welcome sa ating
channel. Ito lang yung ginagawa ho natin dito. Wala lang, chill-chill lang, gala-gala, lakad-lakad, saan man mapadpad, no? Tapos every lugar naman kasi talaga may mga ano yan eh, may mga storya. Bawat lugar sa Pilipinas, meron talagang ano yan eh, may mga may mga maipagmamalaki ho sila na dapat i-flex din natin, no? So gaya nito, di ba? Wall Street of the Philippines or Wall Street in Makati City, or also known as the Madison of the Philippines in 1970s and 80s. So ibig sabihin ngayon, maaaring hindi na, no? Maaaring kung meron man sigurong Madison of the Philippines ngayon, baka sa BGC area na. Pero ang BGC kasi ano siya, no, pinagkaiba ng BGC sa Makati, sa Ayala Avenue sa Makati. Ang BGC is ano siya, private, ano talaga siya, private property, like ano siya, hindi siya masyadong hindi siya masyadong dinadaanan ng mga public transport vehicles like buses, jeepneys. Although meron naman, may mga jeep naman, pero in some point lang, hindi kagaya dito ba na talagang main thoroughfare ho talaga ito yung itong kalye ng Ayala Avenue. Main road ho talaga siya ng lahat ng mga public transportation. May jeep pa rito. Parang wala lang mga buses. So ano to dito? Para siyang ang Ayala naman kasi hindi sila. Okay, Ayala, yan na. Basta ang Ayala, hindi sila yung pagkapareha ng ng ibang mga developer, no, sa Pilipinas na talagang bumibili ng hektaryang lupa, except sa Cebu sa IT Park and Ayala Business Park sa may CBD, Cebu Business District. Kasi talagang binili yung lupa nila, malaki, no? Ilang hektarya talaga ng lupa yung binili, tapos yung ginawang business districts, ginawang township. So dito sa Manila or sa buong Pilipinas actually, napapansin ko talaga parang hiwa-hiwalay, kalat-kalat ang Ayala. So ito for example, diyan Ayala Avenue. So siguro tinawag tong Ayala Avenue kasi most of the establishments, properties, businesses ay mga pagmamay-ari, no, ng Ayala Company. Pero hindi talaga to dito na parang may jeep pala, yan, may nakita akong jeep. So hindi siguro lahat dito is Ayala owner or owned by Ayala, no? Parang majority lang, no? Majority ng establishments dito na makikita ko natin is owned by Ayala, kaya tinawag siyang Ayala Avenue. So for example, ano ba yung paano ko nasabi na kalat-kalat or parang portion-portion lang yung yung property ng Ayala sa mga syudad na napupunta ko. For example, Davao. Ang Ayala Company, Ayala Corporation sa Davao is meron sila sa may CM Ricto, 'di ba? Yung Avida Tower. By by Ayala. Tapos yung pangalawa namang Ayala ay sa Abreza de Ayala Mall, 'di ba? Yung Abreza Corporate Business Center, 'di ba? So meron silang doon 10 hectares. Meron silang Sida Hotel, yun na yung Abreza Tower, Abreza Residences, meron sila dong tower, basta marami, no? Parang yun lang na area na yun, portion. So pangalawa, tas pangatlo ulit yung Ashwela Cove ulit, no? Ashwela Cove sa may Alcantara and Ayala Corporation. Parang sila, parang collaboration. So yun pangatlong properties ng Ayala. Ano pa pangatlo? Meron pa ba? So kung meron pa man na Ayala property sa Davao, kung more than 3, kung yung pang-4, pang-5, so pakisabi sa akin kung meron man, kasi hindi ko alam kung meron pa bang pang-3, pang-4, pang-5. Basta ang alam ko lang is meron silang Avida Tower sa may CM Ricto by Ayala. Tapos meron din silang sa may Bahada, yan nga sa may Abreza, and pangatlo is yung sa may Ashwela Cove. So sa Cebu naman, di ba, meron sila sa Cebu Business District and meron din silang IT Park. So hiwalay, no? Kung magkarikit lang sana yung IT Park tsaka yung Cebu Business District, napakaganda siguro, pwede nang tawagin Ayala, Barangay Ayala, no? Parang ganon. Tapos dito naman sa Manila, for example, di ba, hiwa-hiwalay din ang Ayala sa Manila. Parang as far as I know or sa napapansin ko, parang ito lang yata yung yung talagang Ayala talaga na malaking portion, no, ng Maynila na inowned ng owned by Ayala family.
Basta hiwa-hiwalay, no? Ang ano, patak-patak. Hiwa-hiwalay, portion-portion lang yung ano, yung Ayala kung mag-acquired ng properties in the land area. Tapos sa ano, Iloilo, may Ayala ba sa Iloilo, 'di ba? Meron din sa Iloilo, meron silang Ayala area doon. Tapos sa Bacolod, ganoon din, no? Central Block, Ayala. O, saan pa ba? Ano pa ba mga lugar na napuntahan ko na may mga Ayala? Basta yun lang, hiwa-hiwalay ang ano, Ayala. Hindi talaga sila kagaya sa ibang mga for example, Mega World, 'di ba? Na talagang nag-acquire ho sila ng isahang ano lang talaga area. Tapos yun na yun. Doon talaga ibubuhos lahat ng kailang mga projects. So okay, so sabi ko sa inyo na maglalakad-lakad tayo dito. Ituturo ko kayo dito, walking vlog ho tayo sa may Ayala Avenue, Paseo hanggang doon sa may Glorieta mamaya. Glorieta and One Ayala. Marami mga sasakyan ditong dumadaan pero hindi polluted yung hangin kasi nga oh, kita mo naman din talagang yan ang ano hinahangaan ko sa mga Ayala gawa nung hindi sila pabaya no sa ating green spaces. Talagang nagpo-provide ho sila ng spaces talaga para may mapagtanim naman talaga ng mga tunay na mga kahoy, hindi artificial. Apartment ridge. Pwede kaya dito pero ano parang ano lang yan. Parang one way yata yung ano dito daanan. So ito yung mga lugar na hindi ko masyadong ano mai-explore lagi. Kasi nga ano sadyain to no. Papasok looban. More on ano na talaga tayo it's hindi naman pala. Okay. Sige, try natin ano. Susubok tayong dadaan sa kailang ano, mga subway. Meron ding subway sa ano, Davao City pero sa may ano lang no, diversion road sa may airport sa Buhangin Komunal. And sa Quezon City naman, meron sila sa may Circle no. Quezon City Circle tsaka sa City Hall connecting. Nakapag-vlog ba ako doon? Parang wala no. Sige next time. Pag makabalik ulit tayo ng Maynila, vlog natin yung area na yon. Kasi ano yun, napakalupit nung ano, napaka-iconic nung subway na yun kasi ang lalim. Napakalalim tapos sa ibabaw napaka-busy no. Sobrang daming ano, like 10, 11, 12 lanes yata. Tas one way. Kasi circle nga siya no. Napakalalim ng ano nila doon, subway. Tapos nagko-connect sa both sides end to end. So ito, pabalik na to sa may pinuntahan natin kanina no, sa ating kinatatayuan pero dito muna tayo. Akyat. Apartment Ridge, Peninsula, Manila. Apartment Ridge. 5 minutes, okay. Okay. Establishment no ang ano, Apartment Ridge. Tapos Peninsula, Manila dito rin area. So may mga ganito dito sa Makati no. Tapos daming mga CCTV camera. So indeed City. Isa yan talaga sa ano rason bakit na bato turn off yung mga ano mga criminals, yung mga bad elements, mga bad guy na gagawa ng mga katarantaduhan, mga kalukuhan sa isang syudad, isang lugar dahil sa percent no active yung CCTV na naka-installed. So tama lang talaga tong ginawa nilang lagyan ng escalator kasi napaka taas. Ano haba niyan. Tarik. So good luck sa tuhod. Okay lang sa mga physically fit pero sa mga senior citizen and may mga bata buntis so hindi siya friendly. Makati Avenue, Shangri-La, Greenbelt. So pag-araw naman to dito maganda rin to tingnan pero kahit gabi na maganda rin eh. Kasi ano nga siya dahil sa kanyang mga ipailaw no? So City Lights of Makati. Saan pa ba tayo? Balik ulit tayo ano, bumaba tapos okay tara balik tayo, bababa tayo ulit.
Tapos tawid tayo sa kabila. Pero tingnan muna natin, bakit nilagyan siya ng ano, subway? Oo, bakit napakahalaga na ito? Kasi napaka-risky kung tatawid ka dyan, no? Kung hindi yan pagbawalang ano, tawiran. Napaka-risky kasi grabe yung ano, intersections. Napaka-busy ng kalye. So, syempre, hindi ka na allowed na ano, mag over the backwood or mag jaywalking dito kasi provided na nga ng ano, ng underpass subway. So, Ayala Avenue Parkway Drive. Glorieta na yan dyan. Taas. Kung sa Bicol pa, Halangkawo, no? Tayog. So, tingnan natin dito may mga ano, no, nakalagay, oh. Move, parking, scan QR code to download. Okay. So may mga ano dito, no, for rent na mga bisikleta, mga scooter. Okay, so tara, balik tayo sa subway ulit. Tapos para makatawid tayo sa kabila. So itong subway na to dito, maliit lang to, short lang compare sa Quezon City Circle, connecting both Commonwealth Avenue sa may Philcoa, ano, no, Philippine Coconut Authority, tama ba? Philcoa, tsaka sa City Hall. So malawak, mas malaki, tsaka mas mahaba yung kanilang ano doon, subway compare dito. Pero di hamak na mas maganda to dito, mas maganda to dito, ha. Di hamak na mas sophisticated, elegante. Although at tsaka ano, high-tech or moderno, no. Although nung time na yun dati, nung nakadaan ako doon sa may ano, sa may Quezon City Circle and City Hall, ano na kasi yun, parang newly renovated, kaya may mga sira-sira pa na mga walls, bitak-bitak or mga broken walls. Yun, ganda, oh. So sa Davao, hindi na natin kailangan ng ganito sa masyado sa downtown area, gawa nung hindi naman talaga ganun ka super heavy mega traffic, no, or ganun kalala ka worst yung ano natin, traffic situation sa ating ano, mga main thoroughfares, main roads. Kung meron na akong mai-suggest, ano lang, overpass lang sana. Overpass sa mga tawira, no? For example, Boulevard. So kahapon, may kanina ba yun or kanina, meron akong mga napanood ng mga ano, mga news, no, sa Facebook na may nasagasaan na doon sa may Barangay Piapi. Ay no, sa may Piapi Boulevard, Barangay 21-C or 23 ba yun? Basta no, nasagasaan siya, talagang patay. Grabe, no? Parang paano kaya nangyari? Truck pala. Okay, ngayon nasagot ko na. Kasi kanina medyo napapuzzled ako kanina. Parang sabi ko, paano nangyari yun na magkaroon na talagang mabiyak yung ulo ng ano, nung nasagasaan patay. Di ba? Na alam naman natin sa may Boulevard area, downtown area, ang takbo ng mga sasakyan dyan ay 20 to 30 kph lang. Oh, di ba? So yan pala, truck, nadaganan siya. Meron sila ditong ano, parang shuttle, One Ayala, PRC, Pure Gold via Circuit Makati and vice versa. Ano to, parang libre. So sayang, oh, naplatan si Kuya. Kung hindi sana, sakay tayo dito for free, no? Iigotin natin ang buong ano, Ayala. Mula sa may ano, One Ayala to Circuit Makati. Okay. Okay, so baba ulit tayo. Tapos tawid doon sa kabila. Wala lang, ganun lang ang buhay, di ba? Tapusin natin ang ano, medyo mas maaga-aga yung ano natin, trabaho, yung ating mga transactions, yung ating mga obligations, early as we can, no, para magkaroon pa tayo ng ano, extra time para magliliwaliw. Oo nga pala, ha, sa mga ano diyan nagtatanong sa or ano, sa mga naghahanap ng matutuluyan dito sa Maynila, particular sa may Pasay City, meron tayo, ha. Tignan nyo lang sa, ano, sa link below and description. I-attach ko lang yung ano,
yung kanilang Facebook page and owner's mobile number para meron kayong access. Meron kayong direct contact kung paano maka-avail at makapag-book ho kayo early as possible. Kasi hindi lang kayo yung naghahanap ng mura, maganda na staycation. Okay, dito na tayo na area. Kabila. Oh, maganda pa. Oh. Sana ganito din sa Davao. Sa Davao. Kasi yung napaka-boring ng subway natin dyan sa may airport. Wala man lang ka-kulay-kulay, wala man lang ka-ilaw-ilaw. Siguro baka nakita ng nakitaan na potential ng city government natin na parang magsasayang lang ng kuryente. At wala naman din masyadong dumadaan. Mas pipiliin kasi ng mga tao, mga Davaoenyo, ng mga Mindanaoans na tatawid na lang sa or makipagpatintiro sa mga sasakyan sa diversion route kumpara sa gumamit ng subway. Dito tayo. Di ba sa Iloilo ang ganda din ang ganda rin ng Iloilo kasi yung talagang kanilang hindi boring Hindi boring ang Iloilo City kasi habang naglalakad ka talagang makikita mo yung napakaganda ng mga murals, ang ganda ng mga disenyo ng kailang mga kalye, disenyo ng kailang mga daanan, sa kailang mga tulay. So talagang pinag-isip. Talagang masasabi natin na yung kailang mga LGU officials talagang nagkakaisa para pagandahin yung lugar nila, syudad. So dito sa Makati yun, yung subway na yun for example, di ba? Nakatuwa lang, hindi siya boring tignan. Hindi siya boring daanan, gawa nung colorful masyado, di ba? Linis din. So ibig sabihin, wait lang ha, tingnan natin yung itong Ayala. Tuloy pala natin tong Wikipedia kung ito bang lugar na to is private property or government owned. Kasi ang ganda kung public property man to dito. I mean hindi ba siya private, Nakakahanga, amazing kasi wala kang makikita mga spaghetti wires or overhead wires sa kalye nila. So, okay, Ayala Avenue, namesake, Sobel de Ayala family. Ang length naman ito is 2.3 kilometers. Mataas ba yun? Mahaba rin, tama lang. So, kaya lang siyang lakarin. Tsaka, hindi naman dito nakakapagod maglakad kasi ang ganda ng daanan, napakalinis. Tapos may mga bulaklak, may mga gardens talaga, may mga may mga plantation ho talaga sa kailang kalye, greeneries. So kapag kaaraw naman to dito naman malilim kahit pa tirik ang araw. Okay, so trucks, pedicabs, restrictions. So merong bawal ditong dumaan. May restrictions, trucks, pedicabs and tricycles are not allowed between Hilpuyat and Hilpuyat Avenue and EDSA. Location Makati. And North End is Metropolitan Avenue, Major. Hilpuyat Avenue, Major Junction. South End naman ay sa EDSA. South End, EDSA. Tapos yung North End naman is Metropolitan Avenue. So parang gusto ko pang lakarin hanggang Metropolitan Avenue. Sige, diretsuhin natin kasi lang naman 2.3 kilometers. Hindi naman ganun kalayo siguro yun, Ito may subway ulit dito. Ayala Center. History. Ayala Avenue is a segment from the present-day Hilpuyat Buendia Avenue to Makati Avenue used to be the primary runway of the Nilsson Airport, which was inaugurated in 1937 and was one of the first airports built in Luzon. While its extension occupies a segment
of an old road that connected the Santa Ana Park and McKinley Pasay Road. Okay, so airport pala to dito dati. Runway. So parang ano pala to dito no, sa Mega World District or Mega World sa may Iloilo City. Mega World Business District. Dating runway tapos ginawang business park. Okay. So stop muna tayo dito. Tingnan natin yung mga buildings. Ito na, Makati Avenue. Nice one. Ganda dito. Kasi ito namang ano, Ayala Avenue. So intersection. Okay, basahin natin no, diretso. The airport was destroyed. Ayusan natin ano, yung camera. The airport was destroyed. Asa na yun? Was destroyed during the Japanese occupation of the Philippines on December 10, 1941 and reassumed operations after after the end of World War II in 1947. Okay, lipat tayo sa kabila pero tingnan mo na natin ito, ang ganda dito. The Peninsula Manila. Taran. Okay ba? Okay, kaya pala madilim kasi hindi naka Yan, The Peninsula Manila. Yun. Diba dito yung ano, ito yung Peninsula Manila kung saan si dating senador at Antonio Trillanes nang haras, di ba? Or nagtago, yun ba yun? Although di ako sigurado, kayo na bahala dyan sa comment box. Correct nyo lang ako kung ano, kung mali. The Peninsula. So dito pala walang daanan, walang tawiran. So kailangan mong pumunta muna doon sa may ano, medyo malayo para makatawid ka papunta dito sa kabila. Okay, so tuloy natin yung ano, yung about history, no? So the airport was destroyed during the Japanese occupation of the Philippines on December 10 in 1941 and resumed operations after the end World War II in 1947. The airport closed in 1948 and its permanent facilities was passed on to the owner of the land, Ayala y Compañía. The runways were then converted into roads as part of Ayala's plan to build a new business district in the area. The modern avenue was completed in the mid-1950s, eventually connecting it to Highway 54, which is now called EDSA. It later created a new segment between Camagong Street and Metropolitan Avenue, connecting it to South Avenue in 1998. A flyover was built for lift turners onto EDSA northbound. The avenue, particularly its extension north of Hale Puyat Avenue, was also once a component road of Circumferential Road 3 of Manila's arterial road network. So parang Iloilo din to, meron silang bicycle lanes, no? Galing. In 2020, in response to the growing popularity of bicycle commuting and ownership amidst the COVID-19 pandemic, the Makati Central State Association, or MASEA, and Ayala Land, through its Make It Makati campaign, designated 3-meter wide or 9.8 feet bicycle lanes along Ayala Avenue from Hilpuyat Avenue to its protected by billboards and exclusive to non-motorized vehicles and scooters. Bicycles boxes were also added to intersections to allow left turns. The lanes underwent a trial run on August 7, 2020 and were completed on September 7, 2020. Following this, designated stops for public transport services were also moved to the middle lane of the road. Ito yun, no? Yung bike lane. Tingnan natin, ha. Ayan, o. Pero talagang mga barricade. So ibig sabihin, hindi siya pinidaanan ng mga wheels, no? Mga 4 wheels, ibig ko sabihin. Ayan, so just like Iloilo. Sa Davao City, meron naman tayong ano, no? Meron tayong bike lane pero
yung mga ganti natin, itong mga barricade na nag-segregate or itong ano, parang boundary, parang nangawala ang iba, naputol, no? Tapos sa ano naman, Mandawi City sa Cebu, may nakita rin akong ganito na bike lanes, which is maganda rin. Kaso nga lang, parang ano din, parang Davao din, no? Putol. Putol-putol. Ito talaga, meron talaga siyang ano, reflector light na kung saan mapapansin ho talaga ng mga motorista na may mga ano, ilaw. So makikita ho nila talaga yung lugar na exclusive for bike lanes. Tsaka parang walang dumadaan dito ng mga motorcycle, no? Mga single motor. Talagang ano lang, mga bisikleta lang. Ayan, mga bisikleta din, oh. Bisikleta. Okay. So, rekta na tayo dun sa kabila para makatawid ho tayo. Dahil lalakarin ho natin tong ano, kahabaan ng ano, Ayala Avenue. Talagang malayo-layo yung ano, lakaran to dito. This is okay lang kasi wala naman tayong ano, mga pending transactions or wala na tayong ano, iba pang mga commitments. Mga tao rito, kung mapapansin ho ninyo, yung mga naglalakad, di ba? Mabilis, ano, parang nagmamarathon ho lagi. Siyempre, ano yan sila, no? Uwian na galing trabaho, gutom na, nanginginig na yung mga tuhod. Oo, kasi siyempre, ano yan, mga empleyado. Pag empleyado, ano yan parang calculated na yung mga expenses ho nila pang araw-araw, di ba? Baon, pamasahe. So, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng bubunot pa ng pera sa kailang bulsa o pitaka para pambili pagkain. Kasi sayang, lalo na kung malayo pa yung sahuran, di ba? Tapos medyo short na sila sa budget, paubos na yung pera nila. Kaya mga tao dito, kung napapansin ko, nagmamadali, parang nagmamarathon. Pero hindi siya ganun ka-worst dito, ha. Ang mga tao dito naglalakad, kung i-compare mo siya sa EDSA area, like Quezon City, EDSA area talaga. So yun, mga tao dito naglalakad, parang mga mukhang mga decente naman, mga nakaka-corporate attire ho talaga. Naka-polo shirt, di ba? Oh. Mga naka-long sleeve, mga corporate talaga, employee, no? Mga corporate slaves kung tawagin ng iba. Yes, so malaki sahod ng mga yan. Siyempre, pag hindi malaki sahod niyan, hindi nila mami-maintain yung yung kailangan damit na maganda. Yung ayos sila, yung pormahan, di ba? So, mas malaki ang sahod kapag sa Makati ka nagtatrabaho, kapag dito ka na-assign, di ba? Compare sa ibang lugar sa Metro Manila. Stop. Signal is red. Push button and wait for signal to cross. Galing. Pula na ang ilaw. Pindutin ang buton at antayin ang berdeng ilaw bago tumawid. Galing. Signal is green. May pagganon pa sila, oh. Berde lang ang ilaw. Ayos, no? High-tech, no? High-tech sa Ayala. Ayala Avenue. Ayun. Malapit ng mag-stop. Sige, habol. Takbo. Or else, maabutan kayo. Stop. Signal is red. Okay, anong lugar to dito? Blackbird. The Nelson Tower. Diba yung mga tao dito, hindi sila masyadong nagmamadali, no? Hindi lahat, Hindi lahat in a hurry mode. Hindi lahat ng mga nakikita natin dito ngayon ay nagmamadali, no? Taing-tae. Sa iba, relax lang. So, maaari iba mga taga rito lang, di ba? Dito naninirahan, may mga unit sa mga gusali na to dito, mga condominiums. Sa Cebu City, wala akong makikitang mga taong nagja-jogging within the highway sa gilid. Sa Davao, wala rin masyado, no? Wala. May mga taga Davao, pag nagja-jogging ho sila, nasa
sa coastal tsaka sa mga parks. Tapos dito naman sa Makati, so parang Makati and Iloilo, no, merong similarity. Pagdating sa kalye, malinis, malawak, wala ding ano, walang tawag na ito, mga overhead wires. Ang ganda, no? Social, lakas makasosyal din ng ano talaga Makati. Tsaka Iloilo. So yan, may mga nagja-jogging within the ano lang, no, kalye. Kasi hindi ganun ka-polluted yung lugar. So sa Cebu, in the some part of Manila like Quezon City, mga highway, so wala kang makikita ng ano, ganitong mga main roads na sa gilid ng ano, sa pedestrian lanes ay may mga nagja-jogging. Kasi siyempre daming sasakyan, no, polluted. Tapos may mga vendors pa sa gilid-gilid. Di ba ang linis ng ano, no, kalye kapag wala kang makikita ng ano, hindi ina-allowed yung mga sidewalk vendors. Sa Davao, maraming sidewalk vendors. Pero ambulant at least, no. Hindi siya yung ano talaga yung ano, tawag nito, yung stable sa isang lugar. So the moment na paalisin ho sila kasi may mga event o ano pa man, clearing operation, so madali lang silang ma-clear. Kasi nga may ano, digulong ambulant vendors. So gumamit ulit tayo ng subway. Legazpi, sige. Ikot muna tayo dito. Ano meron? Galing, no? So ang similarity ng Iloilo tsaka ng Makati dito sa ano, Ayala Avenue is yung ano, yung talagang ginawang maganda ang daanan, no? Napaka pleasing sa mata. Tignan, malinis, malawak, tapos meron silang bicycle lanes talaga exclusive. Tapos napakalapad nung ano, napakalinis at napakalapad nung pedestrian lanes. Walang mga sidewalk vendors, tapos ito, mga murals. Tapos syempre yung greeneries, no, makikita mo talaga. So ibig sabihin Makati, parang Makati yung ginagaya ng Iloilo or ang Iloilo ang ginaya ng Makati. Oh, tunay, yung totoo. Ano ba? Sino ba ang ano dyan? Kanino ba talaga yung ideya na pinturahan yung mga ano, pinturahan, lagyan ng mga drawings, painting ang mga pader, di ba? Yung mga simpleng pader, simpleng mga sidewalk, ginawa ng ano, mga murals, painting para mas lalong maganda sa paningin ng mga tao. Okay, so lakad tayo dito. Makati Avenue, Paseo de Rojas, Makati Shangri-La, Peninsula, Manila, Ayala Triangle. Makati Avenue. So yun yung ano kanina, yung tinawiran natin na may nagsasalitang ano, si Siri ba yun or AI. Tapos Paseo de Rojas, dito yung tinaanan natin kanina, yung saan tayo nagsimulang mag-vlog, mag-turn on ng camera. Tapos Makati Shangri-La naman is doon sa unahan, yung hindi natin diniretso, yung binabaan pala natin. Tapos Peninsula Manila, yung may falls, no, na maganda. In Ayala Triangle, bababa daw 5 minutes. Ayala Triangle, okay. Asan yung Ayala Triangle dito? So kailangan bababa raw, no, para makapunta sa ano, Ayala Triangle. So baka yun. Lakad ulit tayo dito. Ano to dito? A Century of Excellence, PNB. Okay, so mas maganda doon sa kabila maglakad. Try ko, balik ulit. Meron din doon, no? Try natin doon subway. Okay. Sige, ayoko na dyan at ano, pabalik na tayo dyan eh. So dito na lang tayo ulit. Balik ulit tayo dito sa subway. Tapos doon tayo lalabas sa kabila. Galing, no? So nakailang minuto na tayo, nasa 44 minutes na, pero hindi natin nararamdaman yung pagod. Kasi hindi natin nararamdaman yung oras gawa nung masaya maglakad dito. Maganda maglakad kasi ano siya, hindi boring yung mga daanan. Malinis, malawak, maganda sa mata.
Greenbelt doon sa unahan, De La Rosa Street. Ayala Museum. Hello. Ayun, wala na. Iko. Doon nag-iiko kanina. Di ba? Napaka-artistic ng ano, Makati. Hindi sila yung ano, yung boring talaga sana na plain ng mga walls, eh, ginawang ano, kaaya-aya sa mata, di ba? O, dyan tayo kanina, di ba? So, dito tayo ngayon, diretso. So ito wala pang ano no, wala pang murals, wala pang painting. So pag madagdagan yan ng painting na lalong gaganda. Di ba? So Makati and Iloilo City halos magkapareha. Nice one. Wall Street, no? So yung pagkakaiba lang talaga niya, no? Ang difference lang na masaspot natin kay Iloilo between Makati is yung high-rise buildings, no? I mean, yung ano, yung skyscrapers, mga matataas talaga dito, matatayog yung ano, yung mga gusali within the highway avenue. So sa Iloilo, ano lang, middle lang, medium built to high-rise buildings. Pero parehas lang maganda. Sarap sa mata tignan. Like, ganda. Ayos, di ba? Mapapaganon ka talaga. So sa atin naman sa Davao, maganda naman yung ano natin, ating mga kalye din, malinis, malawak. Yun nga lang, maraming ano, sidewalk vendors. Marami akong mga nakita minsan nakadisappoint kasi talagang yung daanan, maliit na nga yung ano, yung pedestrian lanes, yung alley na malalakaran natin. Ano pa, ino-occupied pa no ng ano, ng mga nagtitinda, mga vendors at ng ibang mga establishment, nilalagyan ng ano, yung daanan ng mga lamisa, upuan. So minsan ano, disappointing din minsan. Siguro busy sa ano nga eh, kasi busy kasi talaga sa politics ngayon, iwan ko ba. Hindi na muna sila nakapag-focus ang ano natin mga LGU sa ating syudad kasi nga ano yan national issue, no? So which is okay lang din naman sa akin yun. So tama lang din na ano, gagawa rin sila ng paraan. Kasi ano yan ang Davao City part pa rin ng Pilipinas, hindi pwedeng magkikibit balikat na lang sa mga inefficiency, no, na ginagawa or performance, lack of performance or poor performance ang ating ano mga ano presidente at sa kanyang mga cabinet secretary, ano, mga basta ano sa ating national government agencies, ano. So medyo ano siya ngayon, medyo puro lang concert, puro lang party-party, diba? So wala tayong ano masyadong naririnig na mga mensahe, mga projects and plano ho nila sa buhay na talagang mag-uplift ho sa ating ano, no, sa ating ano ba tawag dyan, sa ating ano sense of yung ating sense of Filipino. Ano tawag yung pinagsasalita ko rito? Basta ano yung nakapagbigay na ano ba? Inspiring, no, na mga messages, inspiring na mga statements, inspiring na mga plans, 'di ba? Na tayong mga Pilipino, mga Pilipino, no, as a whole, na kahit pa nahihirapan ho tayo sa pang-araw-araw nating hanap buhay, araw-araw nating buhay, eh hindi tayo nawala ng pag-asa na ano, kasi nakikita naman natin sa ating mga heads, no, mga head of state natin na may ginagawa at may mga plano. So yun, bali as of now, naiintindihan ko muna yung ano, yung LGU Davao. Medyo hindi sila makapag-focus sa syudad ng Davao kasi nga medyo ano sila ngayon, medyo nasa ano sila,
nasa retaliation, no? Kasi syempre ano yun eh, parang basta magulo. Mga Dutertes, nasa ano sila ngayon? Sila yung target ng mga magiging kalaban nila sa politika. Ano to dito? Park. Puntahan natin. Gutom na ako. Sana madaanan tayo dito. May McDonald's sa unahan. Buti naman. Pero hindi pa natin natapos lakarin yung 2.3 kilometers na kahabaan ni Ayala Avenue. So di ko alam kung anong lugar to dito. Anong pangalan. Bakit parang may swimming pool or lagoon, lake na may pusa umiinom. Ano yan? Fountain na hindi natuyuan. Milk, 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 milk. Wow, okay. O, diba? Napapawaw na ako dito. Pero dapat relax lang, no? Chill lang. Low-key lang, low-key. Diba? Diba? So parang siya, sa Naga naman, no? City of Naga, sa may Cebu. Maganda ng nila, maganda ang boardwalk. Plus maganda rin ang kanilang park sa may harap ng City Hall nila. Tapos meron silang yung parang pag ganito, shower falls, ano pa tawag dyan. Eh, puntahan na natin. So sa mga nanonood dyan ngayon ng mga taga Visayas and Mindanao, sino ba ang mga madalas na nagpupunta dito sa Makati area sa may Ayala Avenue? So kung nakapagpunta kayo dito, namamasyal, anong paborito nyong spot? Anong paborito nyong lugar na pasyalan or tatambayan? O, ganda na pala dito, oh. Nice one. Pero walang makakatalo doon sa sa City of Naga sa Cebu na pa-shower or pa-falls, curtain falls, parang matawag doon. Basta ganoon din, no, shower. Okay. Ayala Land. So, ang dami pala talagang dapat tapuntahan dito sa Makati. And eto, the open book. Give a book, get a book for free. Okay, no, so wala tayo nakitang interest sa mga libro, mga dyaryo, di ba? Kita niyo yun, naratiba, kwento. So wala yung interest ko doon. Kaya diretso tayo dito. Galing, no? May open book. Meron din ganyan sa Davao, di ba? Sa sa may Vicenta. Doon niya Vicenta ba yan? O doon niya Segunda Park. Doon sa may likod ng City High. So minsan makapasal pala tayo doon para tingnan natin yung bagong doon, development. Kung open na ba yung yung open library. Okay na tayo diyan, no? Dito tayo, balik na tayo sa diretsuhin natin baybayin yung kahabaan, no, ng Ayala Avenue, 2.3 kilometer.
Tsaka pet friendly din sila, no? Kung may mga stray cats sa BGC, meron din dito. Ay, sorry pala, wala palang pagkain, Ming, sorry. Golden rule, tandaan nyo lagi. Huwag yung pansinin ang mga pusa kung wala rin naman kayong may bibigay na pagkain. Tower 1 and Exchange Plaza. Okay, time check tayo, 7:22. Okay, diretso pa tayo. Diba, consistent yung bike lane nila dito. Ayun, Jollibee. Yes, makakain na rin. Yan naman talaga yung ano natin, no? Yung paborito. Dahil yan din ang abot kaya ng ating budget. Jollibee lang, sapat na. Price lang naman talaga din tayo, no? Chicken spaghetti, tsaka rice, diba? Okay na yun. Solve na tayo dun. Parang ako lang yung dito, naglalakad na nakachinelas. Saran. O, diba? O, ako lang yung nakachinelas dito. Pansin ko lang, ha. O, the rest, naka talaga, naka sneakers. Paseo de Rojas. Tsaka na tayo kakain ng Jollibee. Talagang ano na natin, diretsuhin lang talaga natin ang pinakadulo nitong Ayala Avenue. May dito, Revolto. Sino kaya tong mga to? Itong tatlong tao. Hindi natin makita, no? Malayo. Sino sila? Sige, tara. Tawid pa tayo. Gamitin natin yung subway para talagang abot natin yung pinakadulo ng Ayala Avenue. Bagong gawa lang pala to ditong or bagong renovate yung subway. Kasi wala pang mga murals, wala pang mga paintings, wala pang designs. Renovation of Paseo de Rojas Underpass completed by March 2025. Kailan na sila nagsimula? Wala nakalagay. Improving your pedestrian experience. Kasi kung may nakalagay sana doon kung kailan sila nag-start, tapos matatapos sila by March 2025, so ibig sabihin doon natin matitest or doon natin masasabi or ma-evaluate itong Makati City kung gaano sila ka bilis gawa ng proyekto. Pero syempre hindi naman to siguro sa Makati City government, LGU, kundi sa sa Ayala. So alam naman talaga yung mga business sectors kapag kagagawa ho talaga sila ng mga projects.
Di ba? Ang bilis. Kasi nga sa kanila, kasi palibasa mga negosyante ho sila, ang motto ho nila lagi is time is gold. So sa gobyerno natin, yung sistema sa ating government, hindi applicable yung time is gold. Although pwede naman, pwede naman i-apply sana, kaso nga lang ang dami pa kasing mga kuskus balungos, hearings, may mga pa, parang may mga check-in balance. Ayun, nice. Yun, galing, naka-inlove na to si Makati, naka-inlove, nakahanga, nakataas ang moral kapag taga Makati ka. Kasi kita mo yun, may mga puspin, mga stray cats. Mali ang lilinis sa mga stray cats dito, ang lusog, ang tataba. Kasi talagang may nagpapakain sa kanila. Mga napapanood ko lang sa sa vlog, sa mga video reels is BGC. Meron din pala dito sa Makati. May FX din dito, luma nga lang. Ay di pala FX, ba tawag yan, van, parang yan, lumang van, UV Express. Yung FX pala yun, tama raw. Okay, punta tayo dito at nang makita natin yung Wall Street ng Makati. Wow. Bilisan lang at magkukos tayo ng traffic. Diba? Ganda Wall Street. So nakaabot na tayo ng isang oras mahigit sa paglalakad. So medyo okay na, pinagpapawisan na tayo. Good yun, nakalabas yung toxin sa katawan. Tapos nag-i-enjoy din, di ba, sa paglalakad. Sana kayo rin nag-enjoy din kayo sa panonood, ganda dito. Okay, so sa kabila ulit tayo kasi mas trip ko dito dumaan. Tower 6789 Ayala Avenue pa rin. H&R New York Style Pizza. Di ba? Ang lulusog ng mga pusa dito, stray cats. Kasi may mga namimigay na mga pagkain. Ayala, Vicente Madrigal.
Okay, so Ayala Avenue is ano siya, no? Private area. Private land. Hindi siya government owned or public place. It's private entity, private property. Okay, so merong subway dito, pero dito muna tayo. Tingnan natin kung ano meron dito na area. Kasi itong lugar na to, di naman ito makikita kapag diretso tayo sa subway. So dito muna tayo. Tingnan natin kung ano meron. Ayun, no, Wall Street ulit. Ganda. KFC, Tokyo, Ramen Shikai, Popeyes. Na hindi naman pala daw ganoon kabasarap, which is agree din ako. Pero okay yung chicken, gusto ko yung chicken nila tsaka yung burger. Pero yung spaghetti, wala. Ano na, Jollibee na lang talaga, no? Sana tanggalin na lang nila sa menu yung spaghetti. Kasi marami lang silang madi-disappoint ng mga Filipino na fans or suki ng Jollibee spaghetti. Okay, ito yung lugar. V.E. Rufino Street. Lakad pa tayo dito. Yun, nasiraan si Uncle. Pressure Israel. Di ba? Kung aabutin ka naman ng kamalasan, sa gitna talaga ng daan na masisiraan. Anyway, na tayo, subway ulit. At sira yung escalator. Mukhang matalik pa naman. Siguro naman nasa na tayo, no? Lampas kalahati na. Siguro sa mga almost 2 kilometers ay yung nilakad po natin. So baka naman nang maghapunan na tayo. Hilpuyat Avenue. Ayun na. Dolo na to nito. Pero gusto ko munang explore meron dito. Diba? Ang ganda ng nakailang murals. Painting. Para kang kunyari nasa nasa aquarium. Diba? Para ka nasa Ocean Avenue. Ay Ocean Avenue. Ocean Park. Nakikita mo yung mga sea creatures. Paseo de Rojas, Makati Avenue, SSS Building, BPI, Head Office Enterprise. So yun, ito yung mga way dito na pupuntahan natin. Okay, may mga renovations, under constructions ng mga buildings. Pero dito tayo. What's the singer's name? Kaso nga lang, hindi tayo makakatawid. Tama. So, all you have to do is balik ulit doon, no? Okay. East Twist Bank. Okay, balik ulit tayo doon. Subway. Ito may mga may mga nababasa akong comment sa ASEAN Urbanist. Kasi ang ginawa niya doon ay datos or data, statistics about richest provinces sa buong Pilipinas. So isinama ang Metro Manila NCR. So yun Makati City, Municipality of Makati, Province of Metro Manila. So Davao del Sur kasama ang Davao City, Cebu Province kasama ang Cebu City. Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu City. Yung Tri-Cities nila kung tawagin, Tri-Cities, highly urbanized cities. Kasi pag sinabing provincial, hindi naman kasi kasama yung mga highly urbanized cities and component city.
Component City, for example, Cotabato City. So, hindi na, independent component city. So, that example, Cotabato City. So, hindi na sila allowed mag-vote ng governor and governor. Kasi meron silang sariling government. Yan na nga, highly urbanized city na sila. Hindi na sila sakop sa anumang probinsya. Grabe yung nilakad natin, no? Pangmalakasan. Walkathon. So okay pala dito kapag magpapapawis ka. Hindi mo na kailangan mag-jogging. Lakad-lakad lang, sapat na. Tapos naka-sneakers para komportable sa paa. Iyon. So dito naman tayo ulit na area, pwesto. So hindi naman na tayo dun sa kabila. Yan, bicycle lane. O sinong dyan? Nakapanood pa sa dito na area. Ang maganda nga lang sa Davao City tsaka sa Iloilo City. I-compare natin dito sa Makati City. Sa Iloilo City and Davao City, bihira ka lang or wala ka. Sa Iloilo City wala talaw nakikitang nagyoyosi. Nagsismoke within the highway. Kahit pa sa gilid yan, sa sidewalk wala. Sa Davao, may mga nagyayosing mga driver sa loob ng kanilang mga sasakyan, mga jeep pa. Which is hindi dapat yan ginagawa kasi siya, public utility vehicle, So hindi siya, public places pa rin siya. So hindi siya dapat magyosi ang mga driver sa Davao kahit pa jeep nila pagmamayari. Kasi marami pa rin mga sumasakay na maaring mayroong hika or asthma, Ayun, may nakita na akong nakatsinilas, dalawa na kami. Yun, So nice one. Kasi iba dito galing sa trabaho, yung iba nagja-jogging. Okay, tawid tayo dito. Okay. Yan, so unahan na siguro ito Metropolitan Avenue. Sida Hotel. So hindi pwedeng walang Sida, Tsaka nga dito isa? Sida Hotel Basa Ayala. Present ho talaga lagi yan, Sida. So pinakamagandang Sida Hotel na nakita ko dito tsaka sa Alabang. Tsaka mas lalong gaganda pa itong Ayala Avenue kapag malapit na yung Kapaskuhan, siguro mga December, Dahil mag-i-install na sila rito ng mga Christmas lights and lanterns within the avenue. Nice. Wala lang, Yun lang talaga ginagawa natin dito. Lakad-lakad lang. LKG Tower. Di ba kapag nasa nasa eroplano or nasa skyway, di ba nakikita natin yung skyline ng Makati? Parang tingin natin napaka-boring, Ay. Di ba? So kapag nasa skyway tayo, tapos sa eroplano, nakikita natin yung di ba, skyline ni Makati. Tapos yung impression ho natin, boring, concrete jungle, parang walang buhay,
parang ano yun, parang boring, basta mainit na ewan. Pero kapag ka pala in-explore natin, no, yung kaloob-looban ni Makati, yung kanyang pinaka ganito, heart of the city, no, Ayala Avenue. So mababago yung ano mo, yung impression sa Makati, yung judgment, di ba? Kasi sabi ko nga, di ba, kapag ka nasa Skyway ka, which is Skyway 3, which is makikita mo yung Makati, tsaka sa Skyway 3, tsaka sa MRT 3, LRT, tapos makikita mo yung ano, skyline of Makati City. Talagang masasabi ko na parang ang pangit ni Makati, puro mga gusali, puro high-rise building, parang alam mo yon, parang ang init sa lugar, parang boring na iwan, parang hindi ka makakahinga. Pero mali, no? The moment pala na in-explore mo siya internally, ito yung makikita mo, no? So mababago yung judgment sa lugar, sa syudad. So maganda rin pala. So ibig sabihin pala niyan, hindi pala porque concrete jungle na siya or ano, mga Wall Street or mga matataas sa mga gusali is papangit na yung lugar, no? Kasi depende pa rin pala talaga yan. Gaya nito, for example, di ba? Napakadaming mga skyscrapers, mga towering buildings towards the heaven, towards the sky. Pero still, no, namamanage pa rin na lang i-maintain yung beauty, yung green spaces, yung greeneries. Well maintained pa rin. So ibig sabihin, kung merong mga dyan, may mga sila dito sa Pilipinas na may mga napakadaming high-rise buildings, napakaraming mga skyscrapers, tapos pangit, ibig sabihin walang kasalanan ang mga gusali dyan, no? Ibig sabihin yan mismanagement, diba? Or nasa mga nagmamanage ng syudad yan, at sa mga township and townships, no, and business districts. Bakit hinayaan nila na hindi makapag-provide ng greeneries sa lugar para maging balanse, di ba? At bababa ulit tayo dito. Yun, ang lalalim ng dito, no? Mga subways, tarik. So di ko alam kung ito shout out dyan sa mga meron ba tayong viewers dyan na taga Makati dito natatrabaho. Kumusta pag umulan? Wala bang dito? Wala bang tubig? Baha? I mean dito sa lugar na to, syempre to, no? Lower ground. So siya, catch basin. O baka may facilities dito na pinapump out yung tubig na naiipon dito kapag sumapit yung matinding buhos lakas ng ulan. Ayun, may pa-LED pa sila dito. Well, Ayala, di ba? Okay, as usual, explore pa rin natin ang kabilaan. Hilpuyat, People Support, Amorsolo Street, Makati Mid. Pag dito naman sa kabila is Paseo de Rojas, Rufino Tower. Okay, dito na tayo. Solve na tayo dito. Ayun, may pangatlong nakachinilas. Kita ko, yun, tatlo na kami. Congratulations. Congratulations. Siyempre, di ako nag-iisa, di ba? May karamay. Alright, mukhang gutom na talaga. Need ko nang kumain.
Italianis, mahal dyan. Pass. Ayala North Exchange. Okay, ito na yung ano, dulo ng ano, Ayala Avenue. Hilpuyat. Tingnan natin ha. So ito, tinignan natin sa Google. So ano pa siya? Konting ano na lang, konting lakad na lang, no? So Buncha Avenue, tapos unahan ito. Ano na? Metropolitan Avenue. So doon magtatapos ang tawag nito, yung Ayala Avenue. Okay, lakarin lang natin diretso. Nabasa na rin naman na tayo ay magsabo na lang. Teleperformance. So ay ano no, ay ang tawag dito, manifesting. Itong vlog na to napakahaba. Tapos grabe yung effort ho natin. Although nag-i-enjoy naman ako talaga. Hindi ho yun hindi yun lie, no. So facts about this video, this vlog is nag-i-enjoy ho ko sa paglalakad sa avenue ng Ayala. Pero sana is ano din siya no, magre-reciprocate din siya ng ano, ng magandang earnings. Oh, sige, diretso. Okay, good. Diba? Ganun dapat, no? Alert lagi. Oops. Oops. Ah, okay. Hilpuyat, no? So malapit na tayong ano, matapos. Ramdam ko na matatapos sa yung ano, yung Ayala Avenue kasi medyo pangit na yung ano, hindi na ganun kaganda ang lugar, hindi na ganun ka-aesthetic, ganun kalinis, no. Medyo lubak-lubak na, bumpy road na siya. Tapos lumiliit na yung ano, sidewalks. O, di ba? Bumpy road sa. So hindi na to Ayala na area masyado, no. Ano ba sa tingin nyo? Ayala pa rin ba to dito? Maaari, no? O, wala na. Ayala na to dito. Ay, hindi na to Ayala. Kasi meron ng ano, Bigar. Kasi yung Bigar na yon, kung doon yun sa ano, sa okay, Ayala extension na siya. Ibig sabihin, dito na magtatapos yung vlog ho natin. Ano, Ayala Avenue extension. So itong mga to, kapag itong mga Bigars, kung doon to sila pipisto sa may Ayala Avenue, alam ko nang mangyayari, no? Paalisin sila ng mga gwardiya na naka duty sa lugar. No? Tapos kita niyo naman dito may ano, may mga government offices na siya. So Bureau of Fire Protection. Ay. Tama, Makati Central Fire Station. So ibig sabihin, tapos ano na lang siya, extension. So hindi na talaga siya pagmamay-ari ng Ayala Business Districts. Tapos tinatawag yung park dito, di ba? Iba talaga pag private, no? Oh, i-compare natin ha. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung mga open parks na mga business sectors, mga business, mga private sectors rather. Iba, napaka-aesthetic, napakaganda, napakalinis. Pero kapag government owned, malinis din naman in fairness. So syempre Makati, nakakahiya naman, no? Ang linis ng ano, I mean ang yaman ng Makati, maraming pera ang kailangan, ano, kaban, di ba? Pero kita mo ang difference, parang kulang sa maintenance, walang kaayos-ayos. See? Ganyan ba talaga kaburok ang ano, no, ang sistema sa Pilipinas? Hindi talaga kayang pantayan, hindi talaga kayang lumebel, no, sa kaayusan ng mga private sectors. Although rason 'yan, no? Kaya nagkakaroon ng mga privatization sa ano, sa ating mga facilities, for example, yung tulay, yung mga skyway, yung mga expressways, airports, seaports, ano pa, 'di ba? Kaya ano, kaya nagkakaroon ng mga ganong ano kaso.
na napaprivatize yung mga government owned sana na mga facilities. O kasi nga, ibig sabihin, incompetent ang ano natin, government, sistema ng panggobyerno natin sa Pilipinas, no? Kasi hindi kayang ano i-maintain. Hindi kayang paggagastosan. Syempre, di ba? Ang igagastos sila, ano yun, nanakawin na lang, mas maganda pa, di ba? Panlaman ng bulsa yun para sa mga buhaya. O ito, Makati na to. I mean, Ayala, o. Tinan mo to dito. Dito na tatapos talaga yung legit na Ayala Avenue. Oh, see? Barangay San Lorenzo, Makati City. So kung i-compare mo siya doon, public owned, di ba? So walang ka-view yung park. So ibig sabihin, isa lang 'yan. Baka magastos, sabihin ng magastos, bakit naman naisipin ng gobyerno na magastos mag-maintain, no? Taong bayan din naman ng may kinabang, mga workforce 'yan, no? Number one asset ng ng gobyerno. Number one asset is yung mga tao. Kasi consumer, taxpayers, manpower, di ba? Oh. So kailangan mag-provide din sana ang government ng magandang projects, facilities. Ayun, pang-apat na kami na nakatsinilas. So yun lang siguro, okay na tayo. Maraming thank you sa mga nanonood at sana ay nagustuhan ho ninyo ang aking vlog. Sana ay nagustuhan ho ninyo at nag-enjoy. Sana ay nag-enjoy ho kayo sa kapanonood ng aking video na to, kagaya ng amount ng pag-i-enjoy ko dito, no? So na-enjoy ko to, so sana kayo rin. Kasi kung hindi kayo nag-i-enjoy, well, wala tayong magawa. Kasi ang mahalaga, ako mismo nag-i-enjoy. So thank you for watching and bye bye.